Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. Kakainin ako ng liwanag. Ay, mga katindahan, wait lang. Sobrang init. Tignan nyo, may electric fan ako dito. Tapos, meron din dito sa kanan ko. Tapos meron pa dun sa ceiling fan. Fly away. Ready ka na ba? Di ba? Sabi ni Corina Sanchez. Kung ready ka na, arat na! Sabi ni Zion na. So, mga katindahan yan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon nang isi-share ko sa inyo. Dahil ito nga ay patungkol paano kami nagpapa-impake ng mga paninda. Yan. Alam niyo mga katindahan kung bakit ito yung itatabi ko ngayon. Dahil napakarami nagtatanong diyan sa ating comment section kung papaano daw ba magpa-tracking ng paninda, papaano daw ba sila after nilang mamili, papaano nila dadalhin sa tracking and everything ganyan. So ang dami niyang mga tanong patungkol sa tracking. Ngunit mga katindahan, wala pa nagtatanong kung papaano nga ba ito pine-prepare, papaano to ini-impake, sinong gumagawa? Tayo ba? Si supplier ba? 'Di ba? Nung mga katindahan, napaka-importante niyan. Dapat 'yan muna ang ating malaman bago tayo pumunta doon sa pagpapa-tracking. Diba? Kaya na mga katindahan, tara samahan niyo ako i-share ko sa inyo. Let's go! Na-miss ko lang yan. Number 1, mga katindahan, na ma-share ko sa inyo patungkol nga dito sa pagpapa-impake ng mga paninda ay uunahin nyo muna kung ano ba yung high volume or kung ano ba yung high amount ng paninda nyo na pamimilhin. What does it mean? English! Ibig sabihin nito mga katindahan, di ba meron kang inventory o kaya faktura kung tawagin ng manininda. Sa faktura mo, titignan mo dyan kung ano yung item na pinakamarami, medyo mahal. Halimbawa na yan, kagaya ko, pag namimili ako ng mga bargain na shorts, yung halagang 10,000 na bargain na shorts, mga katindahan, is marami na, halos isang sako na yun na puno. Dahil mura lang naman kasi, di ba, yung mga bargain na shorts. Ang isang dosena 300. Kung 10,000 nga yung ating budget para diyan sa mga bargain na shorts na yan, so abutin siya ng isang sako or more. So bakit natin unahin itong pinaka mahal na inventory natin or na faktura natin? Dahil mga katindahan, gustong-gusto yan ni supplier. Yung pupunta ka sa pwesto niya, bibili ka sa pwesto niya ng paninda niya. Tapos, yun nga, halimbawa, halagang 10K, happy na nun si supplier. Kapag meron silang buyer na ganyan kalaki yung bibilhin sa tindahan nila. So, kapag ganyan mga katindahan is, totropahin mo na yan yung nag-assist sa'yo. Sino ba itong nag-assist sa iyo? Siyempre, yung tindera tsaka yung boy. Okay? So, hindi tayo nagre-rekta doon sa may-ari. Dahil nga yung mga may-ari na yan, busy yan. So, taga-receive lang sila ng taga-receive ng bayad, ng pera, ganyan. Ang mag-aaskaso talaga sa atin is yung tindera tsaka yung boy. So, kapag namili ka na, kailangan mabait ka dyan sa ating mga boy at sa mga tindera dahil sila yung mag-a-assist sa inyo, sa atin, sila yung mag-a-assist sa atin. So kapag gano'n na nakapamili na tayo sa kanila is sasabihan natin si boy or si tindera, tatanungin natin sila kung pwede bang magpapake sa kanila ng paninda. Number 1 yan mga katindahan, huwag niyong kakalimutan. Tatanungin natin sila. Dahil hindi kasi lahat ng supplier is tumatanggap ng pagpapapake. Pero kadalasan dyan sa mga yan is tumatanggap naman sila. Minsan nga, ini-insist pa nila na sa kanila ka magpapake. Bakit? Dahil mayroon silang makukuhang tip mula sa'yo. So, ikaw kung baguhan ka pa lang is mapapatanong ka, kailangan ba talaga magbigay ng tip? Yes na yes mga katindahan. Kailangan mong magbigay ng tip. Huwag ka nang manghinayang sa pagbibigay mo ng tip dahil yung mga boy na yan parte na ng buhay ng manininda dyan. So, dyan sa mga boy na tindera, mahaba-habang usapan din yan. Pero para hindi tayo lumayo doon sa topic is hanggang dyan muna. Uy, pero hindi pa tapos ha. Kaya, hindi pa tapos. Number 1 pa lang tayo yan. So, tip number 2, mga katindahan na ma-share ko sa inyo is kapag tapos na kayo sa step number 1, which is yun nga yung
pagbili nyo nung pinakamarami yung item is next nyo naman na pamimilhin is kung ano na yung mga pakonti-konti na lang, like halimbawa isang dosena lang na sombrero ang nakalista nyo, so bilhin nyo na yan, bilhin nyo na yung mga accessories nyo, kung meron man t-shirt, shorts, ganyan, at kung ano-ano pa na mga kayang-kaya mo nang i-hand carry, yung kayang-kaya mo na siya na buhatin na at dadalhin mo na doon sa una mong pinamili ha. So sa ganyang pamamaraan mga katindahan is hindi ka na mahirapan kung saan mo dadalhin yung mga paninda mo dahil nga meron ka nang nakausap na siyang magpapake ng paninda mo. So dadalhin mo na lang yung mga napamili mo doon sa tindahan niya. Yan. So kung medyo mabigat yung iba mong pamimilhin, hindi mo kayang buhatin, yan, pwede mo naman yan iutos ulit doon sa mga boy na napabuhat dito doon sa store na babanggitin mo, and then after niyang mabuhat is pagbibigay ka ulit ng tip doon sa boy pa konsiderasyon doon sa pagbubuhat niya dahil syempre mabigat yung iyong items tapos medyo malayo yung nilakad, diba? Yan, so much better kung magbibigay tayo ng tip. Pangatlo, mga katindahan na gagawin natin kapag yan nakapamili na tayo, kung yung mga maliliit natin na yung mga small amount na nakalista natin diyan sa ating faktura is mga nabili na natin, so pagdadali doon sa pag-iimpakihan natin ng ating mga paninda is tatanungin natin yung nag-a-assist sa atin kung may bayad ba o wala, kasi yung iba kasi na yung ibang supplier kasi is wala silang mga sako, so kailangan mong bumili ng sako. Meron namang iba na dahil marami naman silang sako is hindi na nila pinapabayaran sa customer yung gagamitin sa iyo na sako, kagaya doon sa aking mga nagiging supplier. Yan, talagang libre naman na yung mga sako yan. Bibihira naman yung yung tindahan na walang extra sako na kailangan mo pang bumili. So itong mga sako na ito mga katindahan is may mga iba-ibang sizes din yan. Merong yung standard size nila, yung hindi siya ganong sobrang laki, at meron naman na mas malaki, parang double siguro yung gano'n, yung medyo malaki yan. So nasa sa atin yun kung ano yung gusto nating palagyan ng ating mga paninda. Kung halimbawa yung hindi naman sobrang laki, yung standard size lang, dahil yung iba kasi mga tracking mga patindahan is nahihirapan kasi silang magbuhat pagka sobrang laki. Yan, nahihirapan silang magbuhat. At the same time, nahihirapan din silang magsiksik ng mga paninda doon sa truck nila dahil sa sobrang bulky ng ating sako. Kaya as much as possible is yung yung standard size lang yung paglalagyan natin ng ating paninda para nga hindi rin siya ganung sobrang bigat. Yan. So pang-apat naman mga katindahan na ma-share ko sa inyo, ito ay base nga sa experience namin bilang manininda, bilang namimili ng mga paninda. Kumbaga hindi lang isang variant yung magiging high amount yung ating faktura, like 10,000 para doon sa budget natin, para doon sa mga bargain na shorts. So tapos halimbawa meron pa tayong 20k na budget para naman sa mga tsinelas, so diba? So pagka dyan kasi sa mga tsinelas mga katindahan is pagpunta mo sa isang tindahan, sa isang store or sa isang supplier is nandyan na sa kanya lahat yung kailangan mo. Kailangan mo ng pambata, pang matanda, pang baby, kailangan mo sipit ng buo, ng mga crocs, ganyan, so mga sandals, so nandyan na sa isang supplier. So kapag ka ganun mga katindahan is ipapapake mo rin yun sa kanila, pero hindi mo na siya kailangang dalhin pa doon sa una mong pinagpadalan dahil puno na yung sako mo eh. Diba? Yung ganito kasi, yung halagang 20k kasi na binabanggit ko sa inyo, yun naman ay sample lang ha mga katindahan. Yung kasing ganyan is talagang umaabot yan ng isang sako o higit pa kapag ganyang kalaking amount yung pamimilhin mo sa mga tsinelas yan. So halimbawa yung isang sako mo is hindi pa puno, ganyan. So para masulit mo yung bayad mo doon sa tracking is pwede mo naman yung hindi pa ipasara doon sa boy. Like sabihin mo na meron ka pang idadagdag na ibang paninda para masulit mo nga yung space doon sa sako na gagamitin sa iyo. Kasi nga kung halimbawa nakadalawang sako, yung isa kakalahati pa lang, so pwede mo pa yung lagyan. Yan, so kakausapin mo lang naman yung boy na may ilalagay ka pa, meron ka pang idadagdag doon. Yan, so para hindi mo nadadalhin doon sa nauna mong pinagpakihan ng paninda, di ba? So hindi, kumbaga yung space is talagang masusulit mo, makukonsume mo ng much better mo siyang makukonsume.
And last but not the least mga katindahan na ma-share ko sa inyo dito sa ating pagpapaimpake ng paninda is ito na, yung kung papaano na dadalhin ni Boy yung paninda mo doon sa tracking. Okay, so ano lang naman yung mga katindahan ang aantayin lang naman nila is yung go signal mo. Kung okay na ba yung paninda mo, okay na ba yung mga pinasako mo, isasara na ba nila, itatali na ba nila, yan, i-close na ba nila yung sako mo, dahil kapag ganun lahat naka-impake na yan, so that's the time na idadalhin na nila yan doon sa pagpapatrackingan mo. Pero yun nga, nasa sayo pa rin yung go signal. So kapag sinabi mo sa kanila na okay na to, pwede mo nang dalhin yan doon sa sa pagpapatrackingan ko dito sa ganitong tracking yan. So babanggitin mo yung details nung pagpapadalhan mo. Yan. So pagka ganun is sila na yung bahala na magdala doon sa tracking. Nasa kung paano na lang yung pag-uusap ninyong dalawa. Napaka-importante mga katindahan yung communication, di ba? At kailangan maging mabait tayo diyan sa mga tindera, boy, ganyan. Dahil sila yung magiging katuwang din natin yan sila sa ating negosyo. Napakalaking parte ng mga boy at ng mga tindera sa buhay nating mga manininda dahil mapapagaan nila yung ating pamimili. Sila talaga yung makakatulong sa atin para mapadali yung ating mga transaksyon. So mga katindahan, yung mga nabanggit ko na yan is yan yung mga pamamaraan na ginagawa namin kapag namimili kami ng paninda para yung paninda namin sama-sama, safe at maihahatid ng mabilis doon nga sa ating pagtatrackingan. So napaka-importante niyan mga katindahan dahil nga kung hindi natin alam kung papaano natin pagsasama-samahin itong ating mga paninda is papaano na lang, 'di ba? Papaano na lang natin siya ipapatracking, yan, 'di ba? So napaka-simple lang nung step by step na chiniga ko sa inyo, pero ang laking impact niyan para sa lalo na sa mga bago pa lang na mamimili ng kanilang mga paninda tapos wala pang ang idea kung halimbawa lumabas sila, ay paano na baka mawindang ang mga lola mo sa pagluwas sa pagpapamimili tapos wala silang idea, di ba? Pag kayo mamimili mga katindahan, lalo na sa mga bago pa lang na mamimili ng paninda, gusto mag RTW business, huwag kayong magpapahalata na kayo baguhan lemon, ganyan. Kailangan ay, ganito yung tinuro ni madam, dapat ay ganito. So, be confident. Diba? Be confident na humarap sa kanila. At, alam mo na yung galawan. Parang ipaparating mo lang sa kanila na first time mong mamili sa tindahan nila, pero hindi mo first time mamili ng paninda. Ganun, diba? Kasi, may mga ganun like, mamili ka dito ng bawa ng mga pajama or mga panty and bra dahil marami na pamili mo sa kanila, doon ka naman ngayon magpapa-impake ng paninda mo, diba? So, dapat be smart. Diba? Kailangan smart tayong humarap din dyan sa ating mga supplier para maganda yung flow ng ating transaction mula sa atin na buyer at sa kanila na supplier, diba? Yan. Kung meron pa nga kayong mga katanungan, just comment down below. Salamat nga pala dyan sa ating mga commentators. Char! Dyan sa mga nagko-comment dyan sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong pag-appreciate sa inyong Madam Claire. Ayan, and ayun nga, sunod naman natin itatopic dyan mga katindahan is yun na, yung mga tinatanong ng karamihan, yung kung paano nga magpa-tracking. So yan lang muna ang mai-share ko sa inyong mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling! Bye-bye!